Sa mundo ng globalisasyon at mabilis na pag-unlad ng teknolohiya, may isang kumpanya na tumatayo sa tuktok ng lahat. Isang malaking tatak na hindi lamang nagtatakda ng pamantayan sa industriya, kundi pati na rin ng balanse sa world market. Ang kumpanyang ito ay hindi lamang nagtataglay ng makabagong teknolohiya at estratehiya, kundi ito rin ay naging sentro ng kompetisyon sa pagitan ng dalawang pinakamalakas na mga bansa sa mundo, ang United States at China. Bakit nga ba ito ang pinag-aagawan ng dalawang superpower? Yan ang ating aalamin. Alam nyo ba na ang mundo ay pinamumunuan ng isang kumpanya? Ang Taiwan Semiconductor Manufacturing Company o TSMC ay maaaring hindi kilala sa maraming household name, ngunit ang mga chips nito ay matatagpuan halos kahit saan. Makikita ang mga ito sa mga iPhones, air conditioning units, smart doorbells, computer, kotse, F-35 fighter jets, at maging sa Perseverance rover ng NASA na lumapag sa Mars. Isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit hindi nakakagawa ng sapat na kotse ang mga automaker ay dahil sa kakulangan ng mga sophisticated chips na nagpapatakbo ng mahahalagang funksyon tulad ng pagpreno. Ang kumpanyang ito ay matatagpuan sa northwest coast ng Taiwan. Ang TSMC ay gumagawa ng 92% ng pinaka-advanced na mga chips sa buong mundo. Isa ito sa dalawang kumpanya na kayang mag-mass produce ng mga chips na mas maliit sa 10 nanometers, ang isa pa ay ang Samsung Company. Ang nanometer ay isang unit ng sukat na tumutukoy sa haba ng isang transistor. Ang mga transistor ay mga maliliit na switch na 10,000 beses na mas manipis kaysa sa buhok ng tao at ginagamit upang kontrolin ang mga electric currents. Ang isang nanometer ay katumbas ng 1 bilyon ng 1 metro. Kapag mas maliit ang transistor, mas maraming transistor ang maaaring ilagay sa isang chip. Kapag mas maraming transistor ang nasa isang chip, mas maganda ang performance nito at mas makapangyarihan ang isang computer. Noong bumisita si House Speaker Nancy Pelosi sa Taiwan noong August 2022, sinadya niyang makipagkita kay TSMC Chairman Mark Liu. Ang pakikipagkita na ito ay nagpapakita kung gaano kahalaga ang TSMC sa pandaigdigang ekonomiya at teknolohiya. Ginugol ng Beijing ang ilang linggo sa pagsasabi kay Pelosi na huwag pumunta sa Taiwan, isang isla na pinaniniwalaan ni Chinese President Xi Jinping na isang lalawigang kumalas mula sa China at banta niyang sakupin. Dahil sa pagbisita ni Pelosi, ipinataw ng Beijing ang parusa sa Taiwan sa pamamagitan ng pagsuspinde ng pag-aangkat ng mga prutas na citrus at isda mula dito. Gayunpaman, hindi ipinagbawal ng Beijing ang mga semiconductors ng Taiwan dahil umaasa rin sila dito tulad ng iba pang mga bansa. Ang mga semiconductors ay naging isang mahalagang bahagi ng teknolohiyang tunggalian sa pagitan ng US at China. May mga pangamba na kung sakaling sakupin ng China ang Taiwan, maaring mawalan ng supply ang ibang bahagi ng mundo ng mga makabagong chips na ito at makakakuha ng kontrol ang Beijing sa mahalagang teknolohiyang ito. Kaya, paano nga ba naging dominanteng manlalaro ang semiconductor industry ng Taiwan? Ang pangunahing teknolohiya para sa paggawa ng mga chips ay talagang naimbento sa Amerika at ito ang dahilan kung bakit tinatawag na Silicon Valley ang lugar na iyon dahil karamihan sa mga chips ay gawa sa silicon. Noong dekada 90, ang US ay gumagawa ng 1/3 ng mga chips sa buong mundo. Sa kasalukuyan, wala ng advanced chips na ginagawa sa USA. Ang mga kumpanya tulad ng Intel ay dati-rati ay pagdidisenyo at gumagawa ng kanilang mga chips sa sarili nilang mga pabrika. Ngunit noong dekada 80, nagsimulang magkaroon ng problema ang mga American companies dahil sa kompetisyon mula sa mga Japanese companies. Kaya't inilipat nila ang ilang bahagi ng kanilang operasyon na nagdudulot ng malaking gastos sa kanilang kita, kabilang ang mga mahal na pabrika na gumagawa ng semiconductor chips. Napansin ni Morris Chang ang trend na ito at sinamantala ito. Siya ay ipinanganak sa China at noong 1949 lumipat siya sa United States kung saan nakapagtapos siya ng PhD sa Electrical Engineering mula sa Stanford University. Matapos ang 25 na taon ng pagtatrabaho sa Texas Instruments, inalok siya ng gobyerno ng Taiwan
ng pagkakataon na paunlarin ang industriya ng semiconductor ng bansa. Nakita ni Chang ang isang malaking pagkakataon na lumikha ng isang kumpanya na magfo-focus lamang sa paggawa ng chips na makakasatisfy sa lahat ng pangangailangan. Noong 1987, nabukas ang isang TSMC. Sa simula, nagtakda si Chang ng presyo para sa mga chips na may kalugian para makuha ang mas malaking market share. Ang layunin niya ay sa paglipas ng panahon, kapag lumaki na ang kanilang shares, mababawasan ang mga gastos at makakamit nila ang kita. Ang estratehiyang ito ay nagbunga ng malaki. Ngayon, ang pinakamalalaking kumpanya sa mundo ay umaasa sa TSMC para sa kanilang mga semiconductor chips. Kasama dito ang mga kilalang kumpanya tulad ng Apple, Intel, Qualcomm, AMD, Nvidia, Huawei at Tesla. Ang paggawa ng semiconductor chips na kasing laki ng kuko ng daliri ay napakakomplikado at mahirap. Bawat chip ay naglalaman ng napakaraming transistors na hanggang 50 billion. Nagsisimula ang proseso sa paggawa ng chips sa pamamagitan ng pagputol ng mga silicon wafer. Ang mga wafer ay manipis na hiwa ng semiconductor material na mukhang makintab na salamin. Ang mga wafer na ito ay pinutol upang maging mga individual na chips. Kapag hinahawakan ang mga wafer, kinakailangan ng mga empleyado na magsuot ng proteksyon na kagamitan. Kahit na isang maliit na piraso ng alikabok ay maaaring magdulot ng pinsala. Kung ang alikabok ay mahulog sa wafer, maaaring masira ang buong batch ng chips na ginagawa. Ang paggawa ng mga chips ay isang komplikadong proseso na nag-i-involve ng pag-ukit ng maliliit na pattern sa ibabaw ng wafer, at ito ay ginagawa ng layer by layer. Para lumikha ng mga layer, ang wafer ay pinapahiran ng isang chemical na sensitibo sa liwanag. Maaaring isipin ito na parang pag-layer ng cake, ngunit sa halip na isang cake, mayroong 75 layer at tumatagal ng 3 buwan para matapos. Ang mga layer ng chips ay magkakabit sa pamamagitan ng mga copper wires na nagbibigay ng kuryente sa bawat bahagi ng chip. Ang buong proseso ng paggawa ng mga chips ay mahirap at komplikado, at sa ngayon, ang TSMC ang may pinakamalaking kalamangan sa larangang ito. Ngunit nagiging mas mahirap ang sitwasyon dahil nasa gitna ang TSMC ng isang alitan sa pagitan ng dalawang malalaking kapangyarihan sa mundo. Noong August 2023, ipinasa ni President Biden ang CHIPS Act na nagbabawal sa mga kumpanyang tumatanggap ng tulong pinansyal mula sa US na gumawa ng mga sophisticated chips para sa China, lalo na ang mga chips na mas maliit sa 28 nanometers. Ang Washington ay nag-aalok ng $52 billion na subsidies upang hikayatin ang mga kumpanya tulad ng TSMC na magtayo ng mga semiconductor plant sa US. Mayroon ng isang plant na nakatakdang magbukas sa Arizona ngayong taon ng 2024 na ipinakita ng TSMC sa kanilang LinkedIn page. Ngunit kahit na magbubukas ang plant na ito, maliit pa rin ang magiging bahagi nito sa kabuang produksyon ng chips sa buong mundo. Sa parehong panahon, mabilis na umuunlad ang inobasyon sa mga chips sa China. Noong 2020, nahihirapan pa ang mga kumpanya sa China na makagawa ng chips na mas maliit sa 40 nanometers. Ngunit ngayon, ang nangungunang kumpanya sa mga chips sa China na SMIC ay sinasabing matagumpay na nakagawa ng 7 nanometer na chip. Ayon sa mga mananaliksik mula sa Tech Insights, ang chip na ito ay ginawa para sa crypto mining, isang uri ng digital na pagmimina. Siniseryoso ng China ang pagpapalakas ng kanilang sariling semiconductor industry, kaya nagbibigay sila ng mga incentives sa mga Chinese companies. Kasama sa mga incentives ang exemption mula sa pagbabayad ng corporate income tax sa loob ng hanggang 10 na taon kung makakagawa sila ng mga pinaka-sophisticated na mga chips. Ngunit sa kabila ng mga pagsisikap ng China, ang semiconductor industry ng Taiwan pa rin ang pinakamahalaga sa buong mundo sa ngayon. Ang Taiwan ay gumagawa ng mga chips na 2 nanometers na mas maliit kaysa sa mga chips na ginagawa sa China. Ang mga investor ay nagsisimulang mag-produce ng mga ultra-advanced na 2 nanometer chips sa taong 2025.
Ibig sabihin nito, ang isang iPhone na gumagamit ng ganitong klase ng chip ay maaaring tumagal ng 4 na araw nang hindi nangangailangan ng recharging. Kailangan ng China ang TSMC sa parehong paraan na kailangan ito ng United States. Ang TSMC, na isang pangunahing tagagawa ng mga advanced na semiconductor chips, ay may mahalagang papel sa world markets. Sa pagtaas ng tensyon sa politika at relasyon sa pagitan ng mga bansa, partikular ang mga hidwaan sa geopolitics, ang semiconductor industry ng Taiwan ay tumataas ang halaga at kahalagahan sa buong mundo. Ang industriya ng semiconductor sa Taiwan na pinamumunuan ng TSMC ay maaring magsilbing pinakamalaking proteksyon ng isla laban sa anumang banta ng pagsakop o agresyon. Ang mataas na kahalagahan ng mga chips na ginagawa ng TSMC ay nagbibigay sa Taiwan ng estratehikong posisyon na maaring magbigay ng dagdag na seguridad laban sa mga potensyal na pag-atake mula sa ibang bansa. Sa madaling salita, ang presensya ng TSMC sa Taiwan ay hindi lamang isang economic asset, kundi isang mahalagang bahagi ng estratehikong balanse na nagbibigay sa isla ng proteksyon sa harap ng mga banta ng pagsakop o militarisasyon mula sa iba pang mga superpower. Sa iyong palagay, makakaapekto nga ba ang pagkompetensya ng China sa Taiwan? Kung oo, paano nga ba ito makakaapekto ang patuloy na tensyon sa pagitan ng dalawang bansa sa hinaharap ng teknolohiya at ekonomiya? I-comment mo naman ito sa ibaba at huwag kalimutang i-share at i-like. Maraming salamat.